I do, Father. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi ni Freya habang sinasabi ang mga katagang yon sa mismong harap ng lalaking mapapangasawa niya. Ulrich San Mateo, do you accept this woman in front of you to be your wife and companion in joy and in sorrow, in plenty and in need, in sickness and in health, for as long as you both shall live? Nakangiting tiningnan ni Freya si Ulrich na ngayon ay mababakas din ang kaligayahan sa muka habang pinagmamasdan siya. I do, Father. Lumundag ang puso ni Freya nang marinig niyang naging sagot ni Ulrich. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na magiging asawa na sila ng lalaking dati pinapangarap niya lang na makamayan. Para pa rin panaginip ang lahat sa kanya at parang hindi totoo ang lahat ng nangyayari. Sa araw na to, masaya kong i-anunsyo na kayo ngayon ay legal ng mag-asawa. Humayo kayo't magparami. Humarap na si Freya kay Ulrich para sa pagselyado ng kanilang kasal. Tinaas ng lalaki ang belo na suot niya para dampian ang halik ang kanyang mga labi. Magkadikit pa ang mga to nang muling mapangiti si Freya. I love you, Ulrich. Mahal din kita, Freya. Parang musika sa kanyang pandinig ang mga salitang binitaw ni Ulrich. Ang lalaking itinuturing niyang first love at ngayon na nakuha niya na ito, si Freya ay wala nang kasing saya. Congratulations to both of you. Masaya ako na masaksihan ang pag-iisang dibdib niyong dalawa. Naway malayong mararating ng iyong relasyon at maging matatag pa kayo sa mga susunod na panahon. Salamat po ng marami, Tito. Sisiguraduhin po naming mangyari ang mga sinasabi niyong yan. Basta kung may problema kayo, pag-usapan niyo. Dahil yun ang mabisang paraan upang magkaintindihan kayong dalawa. Huwag kayong masyadong nakikinig sa lalaking ito. Kung mainit ang ulo ni Mr. Freya at hindi na madaan sa usapan, dukutin mo na lang yung isa pang ulo at siguradong lalamig ang ulo niyan sa taas. Mapapapikit pa ang mga mata niyan. Nag-init ang pisngi ni Freya nang dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin. Sinabayan pa ng mga to ng tawanan kaya mas lalo siyang namula dahil sa hiya. Kung magkakaproblema mo po kami ni Freya, sisiguraduhin ko pong maayos namin agad ang bagay na yun. Ayoko pong dumating sa punto na magkakaroon ng sama ng loob ang asawa ko sa akin. Parang natutunaw ang puso ni Freya habang pinakikinggan si Ulrich. Abot-abot ang kaba niya nang tawagin siyang asawa ng lalaki. Ngayon pa lang ay nakikita niya na ang maging kinabukasan nilang dalawa. Sigurado siyang mamahalin lang isa't isa ng higit pa sa inaakala ng lahat. Naging masayang araw ng kanilang kasal. Ramdam ni Freya na lahat ng tao sa kanilang paligid ay naging masaya rin para sa kanila. Pagkatapos ng araw na yon, ang honeymoon naman ang inasikaso nilang dalawa. Are you sure na Venice lang gusto mong puntahan? You know, pwede pa tayong pumunta sa ibang bansa kung hihilingin mo. Ayos na ako sa pupuntahan natin. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng quality time. Tsaka, alam ko na marami kang trabaho. Baka matamaan ang oras mo sa pagtatrabaho kung pupunta pa tayo ng ibang bansa. Hanggang ngayon, napapaisip ako kung ano ba talagang nagustuhan ko sa'yo. At ngayon, unti-unti kong nakikita na itong nagustuhan ko sa'yo. Ikaw mismo. I'm so lucky to have you, Freya. Nag-init ang pisngi ni Freya nang dahil sa sinabi ng lalaki. Arranged marriage lang naman ang naging kasal nila, pero ramdam niya ang pagmamahal ni Ulrich sa kanya. Tunay na tunay at walang halong pagpapanggap. Ako rin, Ulrich. Hindi pa rin ako makapaniwala na humantong na tayo sa gantong pagkakataon. Hindi ko lubos maisip na ang tulad mong mapapangasawa ko. Mahal na mahal din kita. Nakita ni Freya kung paano ngumiti si Ulrich bago maglakad palapit sa kanya. Napatigalgal si Freya at saglit na napaatras pero nahuli ng lalaki ang kanyang braso at mabilis siyang hinigit palapit dito. Halos kapusin ang hininga si Freya dahil sa lapit ng kanilang mga katawan. Ulrich. Yes, you're right. Parang panaginip lang ang lahat ng to.
Sobrang taas mo para maabot, Fria. Pero ngayon, akin ka na. Hindi na kita pakakawalan pa. Nakita ni Fria ang unti-unting paglapit ng mukha ng lalaki sa kanya. Napalunok siya bago napapikit at hintayin ang mga susunod na mangyayari. Kinakabahan siya dahil si Aldrich ang unang lalaki sa kanyang buhay. Alam niyang wala pa siyang experience sa mga ganong bagay, pero malaking tiwala niya sa kasama niya ngayon. Nasa ganong sitwasyon na sila nang may mag-doorbell sa labas ng kanilang penthouse. Oh, ha? May bisita tayo ng gantong oras? Gulat na tanong ni Fria dahil pasado hating gabi na. Do you invite some of your friends? No. Bubuksan ko lang yung pinto. Sasamahan na kita. Naramdaman ni Fria ang pagpulupot ng braso ni Aldrich sa kanyang bewang bago sila sabay na maglakad papunta sa pinto para tingnan kung sino ang kanilang bisita. Pagbukas pa lang ng pinto ay natigilan si Fria nang may isang magandang babae sa kanilang harapan. Mr. and Mrs. San Mateo, congratulations to both of you. And I'm sorry to disturb you. May mahalagang bagay lang akong kailangan sabihin kay Mr. San Mateo. Yasi, hindi ba pwedeng ipagbabukas na lang ang bagay na yan? Anong oras na? Tapos na ang working hours natin. And I'm having a quality with my wife. I'm really sorry, Mr. San Mateo. Sinubukan ko kayong tawagan sa cellphone niyo pero hindi niyo rin sinasagot. Kaya sinadya ko na kayo rito. Oh, God. Napatingin si Fria kay Aldrich na mukhang nawala sa mood sa biglang pagsulpot ng sekretary nito sa kanilang penthouse. Napapahilot pa ang lalaki sa bridge ng ilong ito. Sinyales na hindi ito natutuwa sa nangyayari. Aldrich, that's okay. Mukhang urgent din ang sasabihin ni Yasi. Marami pa namang ibang pagkakataon, di ba? Pero dapat nga honeymoon na natin ang iniisip ko sa araw na to. Saglit na sinulya pa ni Fria si Yasi dahil nahihiya siyang naririnig nito ang pinag-uusapan nila dalawa ni Aldrich. Ayos lang talaga, Aldrich. I don't really mind. Alam ko kung gaano kahalagang trabaho mo sa'yo. Kaya sige na, mag-usap na muna kayo ni Yasi. Ipaghahanda ko muna kayo ng merienda. Ngumiti si Fria bago nagmamadaling pumunta sa kusina at maghanda ng makakain ng kanilang bisita. Natataranta si Fria dahil gusto niyang magpasikat kay Aldrich. Gusto niyang ipakita sa lalaki kung anong klaseng may bahay siya, kaya ginawa niyang best niya para makapaghanda ng masarap na merienda. Yan, perfect. Napangiti na lang si Fria nang makita nga magandang kinalabasan ng kanyang ginawa. Hindi na walang ngiti sa kanyang mga labi. Dalang ginawa niyang pagkain, masaya siyang naglakad papunta sa sala, kung saan naulinigan niyang nag-uusap ang dalawang tao na iniwan niya kanina. Eto na! Are you out of your mind? Natigilan si Fria nang marinig niya ang impit at parang nanggigigil na tinig ni Yasi. Talagang bibigay ka sa babaeng yon? Kung hindi pa ako dumating, baka may nangyari na sa inyo. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Kahit nalasing yata ako, hindi ko magagawang ikamang babaeng yun. Pasalamat na lang ako dahil dumating ka at hindi na tuloy yung ginagawa namin kanina. My God, Aldrich! Hindi ko alam kung ikaw naglalaro o ikaw ang pinaglalaroan dito. Nawawala ka na sa sarili mo. Unti-unti, naramdaman ni Fria ang pagkawala ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya maintindihan kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Ang akala niya meeting ang sadya ni Yasi sa penthouse nila. Pero hindi niya maintindihan kung bakit tila nagtatalo ang dalawa na parang magkasintahan. Lalo na kay Yasi na tinawag ang kanyang asawa sa mismong pangalan nito, imbes na sa formal na pamamaraan. Come on, Yasi. Alam kong ginagawa ko, okay? Hindi mo ba nakikita? Hulog na sa akin ang babaeng yun. Ang bilis makuha ng loob niya. Ang bilis niyang maniwala sa nakikita niya. At ang alam niya ay mahal na mahal ko siya. Wala pa rin talagang pinagbago. Uto-uto pa rin. Kailan mo babalik gawin ng plano? Hindi ko kaya nakasama mo siya rito, Aldrich. Ayokong natutulog ka sa isang kama at kasama mo siya. Para akong tinutorture, Aldrich. Shh! Malapit na. Hindi naman magtatagal ang kasal na to eh.
At alam mo yan, kailangan ko lang ang pangalan niya para umingay yung pangalan ko sa business world. Kapag wala na si Freya, magiging masaya na ulit tayong dalawa. Ikaw na ulit ang uuwian ko. Dahil ganun naman talaga, di ba? Ikaw lang babaeng pinakamamahal ko. I just can't wait na maging perpekto ang lahat. Ako nang susunod ng Mrs. San Mateo. Ako lang dapat. Wala nang iba. Bumagsak ang mga balikat ni Freya dahil sa kanyang mga narinig. Ramdam niyang pagkawala ng emosyon ng kanyang mukha kahit na labis-labis ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi niya ininda ang nararamdaman. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ramdam niya ang pag-iinit ng gilid ng kanyang mga mata. Hindi alam ni Freya kung anong gagawin, kung ano ang dapat unang isipin. Ang daming tanong na pumapasok sa kanyang isip. Hindi niya na alam kung alin ang totoo. Hindi niya lubos maintindihan. Parang ayaw niyang maniwala. Ang akala niya ay totoo ang mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Aldrich. Akala niya pagmamahal talaga ang pinapakita ng lalaki. Pero matapos marinig ang pinag-uusapan ng dalawa, parang gumuho ang mundo ni Freya. Are you okay? Naramdaman ni Freya ang malamig na kamay ni Aldrich sa kanyang braso. Napatingin siya sa mukha nito kung saan nakaguhit ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Gustong pumalakpak ni Freya dahil sa galing ni Aldrich na magpanggap. Kung wala pa siyang alam, siguradong mahuhulog na naman siya sa pinapakita nito. Ngumiti si Freya at hinawakan ang kamay ng asawa. I'm good, Aldrich. Medyo napagod lang ako dahil ilang araw na tayong hindi nakakapagpahinga ng maayos. Gusto mo bang i-cancel na lang muna natin ang lakad natin ngayon? Ayos lang naman. Kung hindi okay ang pakiramdam mo, mas maganda na magpahinga muna tayo. No, I'm really good, Aldrich. Gusto ko rin mag-enjoy. Tsaka sayang din kung hindi natin itutuloy ito. Nakapag-book na tayo ng hotel. Ngumiti siya sa lalaki para iparating dito na ayos lang siya. Ayaw niyang makalata si Aldrich na may alam na siya. Gusto niyang makisali sa laro ng sekretarya na to at hindi na siya makapaghintay na makita ang dalawa na lumuhod sa kanyang harapan. Are you really sure? Baka masama talagang pakiramdam mo, ha? Hindi mo na rin nagawang makijoin sa amin ni Yasin nung nakaraan. Natulog ka na agad nung nadala mo sa amin yung merienda na ginawa mo. About that, I'm really tired at night. Tsaka gusto ko kayong bigyan ng privacy ni Yasi dahil mukhang importante yung pinag-uusapan yung dalawa. Dahilan ni Freya, kahit ang totoo, ay umiyak siya ng umiyak nung gabing yun hanggang sa makatulog na lang siya na masama ang loob. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang may hidden agenda si Aldrich kaya siya pinakasalan nito. Para pa rin siyang nananaginip at ayaw niyang maniwala sa katotohanang hindi talaga siya nito mahal. I'm sorry about that. Hindi ko rin in-expect na darating si Yasin ng ganung oras sa penthouse natin. Pero sinabihin ko na siya. I told her na huwag tayong sorbohin kapag nasa bahay tayo. Kung importante naman ang sadya niya, wala nang problema kung pupunta siya sa penthouse eh. Gustong pumalakpak ni Freya dahil sa galing magpanggap ni Aldrich. Hindi niya tuloy alam kung ano ba talaga ang totoo. Pero isang bagay lang sigurado siya. Siya lang mananalo sa kanila at sisiguraduhin niya nga siya ang taong yun. Magpagas muna tayo. May convenience store doon. Baka may gusto kong bilhin. Wala naman. Dito lang ako sa kotse. Okay, I'll be right back. May bibili lang ako saglit. Lumapit si Aldrich sa kanya upang gawaran ng halik ang kanyang mga labi na kinagulat niya. Pero nang mawala si Aldrich sa kanyang paningin, pinunasan niya ang kanyang mga labi. Nag-alkohol pa siya dahil nandidiri siya sa lalaki. Kung dati mahal na mahal niya ito, ngayon ay kinasusuklaman niya na si Aldrich. Watch me to destroy you, Aldrich. Mahal ni Freya si Aldrich, pero ang pagmamahal niya yun ay naglahong lahat dahil sa kanyang mga nalaman. Hinubad ni Freya ang singsing na nasa kanyang daliri, ang simbolo ng kanilang pag-iisang dibdib. Mapait siyang napangiti habang tinititigan yon nang bigla nilang nahulog sa baba yon. Yumuko si Freya para kuhanin yon, pero nang mag-angat siya ng tingin, parang nabingi siya sa lakas ng ingay ng isang kotse ang bumangga sa kotse nila ni Aldrich. Freya! Narinig ni Freya ang boses ni Aldrich
na tinatawag ang pangalan niya. Pero hindi na siya nakasagot pa dahil unti-unti nang dilim ang kanyang paningin. Hindi alam ni Freya kung anong sunod namang nangyari. Nagkamali siya na nasa ospital na at masakit ang bawat parte ng kanyang katawan. Inidilat na sana niya ang kanyang mga mata nang may marinig siyang nag-uusap sa hindi kalayuan. "You almost kill her." "That's our plan. To kill her." "Ano bang kinagagalit mo riyan? Ako na nga gumawa ng paraan para hindi ka mag-isip." "You don't get it, Yasi. Bakit ba nagmamadali ka, ha? Kapag namatay si Freya ng ganun kaaga, that's our downfall. Babagsak din ako. Naiintindihan mo bang sitwasyon natin ngayon, ha? Ako ang unang magiging suspect nila. Bakit ka nga nagagalit sa akin? I'm just trying to help you. Gusto mo ba talagang mawalang babaeng niyan? O pinoprotektahan mo pa siya? Ano? Gusto mo na rin siya?" "Of course not. Nagagalit ako kasi masyado kang nagmamadali. At sa ginagawa mong yan, mapapahamak tayong pareho. Nawawala sa alignment ang mga plano natin, Yasi. At kung magkakataon, pati ikaw sasabit." "Hindi ko na alam sa iyo, Aldrich. Hindi ko alam kung pagkukunwari ng bakayo mo pinakasalan ng babaeng yan. O talagang may nararamdaman ka na rin sa kanya." "My God, Yasi. Where are you going, ha?" "Somewhere na maiintindihan at mamahalin ako." "Oh God." Nakarinig ng mabilis na yabag si Freya bago sumarado ang pinto ng kwarto. Nang magmulat siya ng mga mata, noon niya lang napagtanto na nasa ospital siya. Ramdam niya pa rin ang sakit ng kanyang katawan, pero walang-wala ang sakit na yon sa sakit na nararamdaman niya ng kanyang puso. Hindi lubos akalain ni Freya na si Aldrich ang may dahilan kung bakit nangyari sa kanyang bagay na yon. Hindi niya maisip na si Aldrich, ang lalaking pinakamamahal niya, ay gusto siyang patayin. Kumawala ang luha mula sa kanyang mga mata hanggang sa sinundan nito ng isang mabigat na hikbi. "Why, Aldrich? Why? Bakit mo ginagawa sa akin ang bagay na to?" Palagi kong sinasabi sa'yo na hindi magandang kutob ko sa lalaking yun. Napahinto sa paghigbi si Freya nang may marinig siyang boses ng lalaki. Nakita niyang lalaking naka-lab gown na pumasok sa hospital room niya. Nang makita niya ito, ay mas lalo lang siyang naiyak. "Kuya." Buti wala kang nakuhang major injury. Kaya kung hindi, baka may pinaglalamayan na tayo ngayon. Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit ako. Kahit na kailan, ay hindi ko siya ginawa ng kahit na anong masamang bagay para gawin niya sa akin ang bagay na to. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayaw ko sa lalaking yun. I know him. Alam ko kung saan pamilya siya galing. At alam ko rin, hindi magandang motibo niya sa'yo. Pero nakinig ka ba sa akin? Hindi. Look at yourself now. Tingnan mo kung saan ka ngayon. Sorry, kuya. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Napahagulhol na lang si Freya dahil matapos ang humigit 1 taon ay nasa harap niya na ang kanyang kapatid na umalis sa kanilang bahay at pinutol ang komunikasyon sa kanila dahil sa arranged marriage nilang dalaw ni Aldrich. Mahal ko siya, pero hindi ko kayang ginaganito niya lang ako, kuya. I can't live with him anymore. I want freedom. I want revenge. I want them to feel what I feel right now. I feel betrayed. Ninurog nila ang puso ko. What do you want me to do? Gusto mo ba na ako maghiganti para sa'yo? Mabilis na umiling si Freya si sinabi ng kapatid. Kilala niya ito. Gagawin talaga nito ang sasabihin niya at ayaw niyang madumihan ang kamay nito nang dahil sa kanya. Ayaw niyang ibang taong gumawa ng bagay na gusto niyang gawin kina Aldrich at sa sekretary nitong si Yasi. No, ako ang gagawa. Pero kakailanganin ko ng tulong mo. Tell me kung anong plano mo. Tutulungan kita kahit ano pa yan. Palalabasin natin na bukas pa ako magkakamalay at wala akong nakikita. Paniwalain mo sila na nabulag ako. Ngayon na alam na ni Freya ang tunay na motibo ni Aldrich sa kanya,
hindi na siya para alisin ng lalaki sa buhay niya. Pero bago mangyari ang bagay na yon, ipaparamdam niya muna sa mga ito kung sino ang kinakalaban ng mga to. Ipaparamdam niya ang kanyang galit sa mga taong nanakit sa kanya. Naramdaman ni Free ang bisig ng kanyang kapatid na pumulupot sa kanyang katawan. Doon ay binuhos niya ang sakit at luha niya. Nangako siyang hindi niya na muling iiyakan si Aldrich. Aldrich? Freya, gising ka na? Anong nararamdaman mo? Idinilat ni Freya ang kanyang mga mata, ngunit sa ibang direksyon siya tumingin. Aldrich? Nasaan ka? I'm right here, Freya. Andito ako. Sinubukang lumingon ni Freya sa ibang direksyon, pero nagpanggap siya na hindi niya nakikita ang lalaki, kahit na malinaw niyang nakikita ito sa kanyang harapan. Nasaan ka? Hindi kita makita, Aldrich. Wala akong makita. Aldrich, wala akong makita. Nasaan ka? Bakit wala akong makita, Aldrich? Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Freya habang peke siyang nagpapanik. Nakita ni Freya kung paanong natulala si Aldrich dahil sa nangyayari, pero agad dito nakabawit tumawag ng doktor. Umiyak pa rin siya nang bumalik ang kanyang asawa kasama ang kanyang kapatid na ang alam niyang tunay na nangyayari. Freya. Aldrich, hold my hand please. I'm scared. Naramdaman ni Freya ang nanlalamig na kamay ni Aldrich na hinawakan ng kanyang kamay. Nandito ako at kasama ko ng doktor mo, ang kuya mo. Kuya? I'm here, Frey. Long time no see. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa gandong paraan. Kuya, wala akong makita. Madilim. Puro dilim lang nakikita ko, kuya. Ano nangyayari sa akin? Nilapitan siya ng lalaki at sinilip ang kanyang paningin. Sundan mo ang liwanag, Frey. Tinutukan ng flashlight ang kuya niya ang kanyang mga mata. Nasilaw siya, pero nilabanan niya yon at nagpanggap na sa maling direksyon na pupunta ang kanyang paningin. I told you to follow the light. I can't see the light. I can't see anything, kuya. What's happening to me? Natatakot ako. Kumalma. Paano ko kakalma kung wala akong makita? Freya, you should calm down first. Mag-usap tayong dalawa. Hinawakan ng kanyang kapatid ang kamay niya at marahan yung pinisil. 2 araw kang walang malay. Naging malala ang mga injuries sa tingin ko. Naapekto ng paningin mo yung dahil sa nangyari aksidente. No, this can't be happening. You lose your eyesight, Freya. No, hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi ako bulag. Hindi to totoo. Nananaginip lang ba ako, kuya? Nananaginip lang ako, di ba? Kuya, sabihin mo sa akin na nananaginip lang ako. Freya, this is not the end. Hindi ka pa mamamatay. Nawala lang ang Wala na rin pinagkaiba yun sa pagiging patay, kuya. Napahagulhol na lang si Freya. Lumuluha siyang tumingin sa kanyang harapan. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata si Aldrich na tahimik lang sa isang gilid habang nakatingin sa kanya. Ilang segundo pa naglagad ito palapit sa hospital bed niya para yakapin siya. Everything will be alright. Magpapagamot ka. Ipapagamot kita. Makakakita kang muli. I'm useless, Aldrich. I'm useless. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Shh! Andito lang ako. Hindi kita pababayaan. Hindi mo kailangang matakot. Sasamahan ka namin. Kaming maging gabay mo, Freya. Umiyak nang umiyak si Freya sa balikat ni Aldrich. Pero sa loob-loob niya, gusto niya nang tumawa dahil paniwalang paniwala si Aldrich sa kanyang acting skills. Tumingin siya sa kanyang kapatid at napailing na lang ito sa nakikita. Mukhang magiging maganda ang kanilang palabas. Nagliw muna ako sa trabaho. Kung may trabaho man ako, dito ko nilang sa bahay gagawin para hindi ka maiwang mag-isa rito. Kumuha lang din tayo ng katulong para may gumawa ng magawaing bahay. Pwede ka rin magtrabaho at iwan ako. Ayoko maging pabigat sa'yo, Aldrich. Freya, huwag kang magsalita ng ganyan. This is my choice. Kahit kailan hindi ka magiging pabigat sa akin. Tsaka mas gusto ko na ako mag-alaga sa'yo kaysa ibang tao. Kung hindi lang alam ni Freya ang motibo ni Aldrich sa kanya,
Baka naniwala na siya sa mga sinasabi nito. Baka mahulog din naman siya sa matatamis na salita nito. Nagwala na naman sana ang puso niya nga matagal ang iniibig ang lalaki. Naniniwala rin ako na mas maging mabilis ang pagaling mo kung andito ako. Ganun yun, di ba? Kapag may sakit ang mahal mo, kailangang ikaw magbantay at mag-alaga sa kanya para maging mabilis ang pagaling niya. Parang nasusuka si Freya habang pinakikinggan ng lalaki. Pero mas pinili na lang niyang ngumiti at sakyan ng kabaduyan nito. Salamat, Alrich. Ang swerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Mahal kita, Alrich. Mahal na mahal din kita, Freya. Alam ni Freya ang puro na lang kasinungalingan ang lumalabas sa mga labi ni Alrich. At itinatak niya rin sa kanyang isip na hindi niya dapat paniwalaan ng kahit anong sasabihin ng lalaki. Simula ngayon, kalaban niya na si Alrich at ang haliparot itong sekretarya. Bakit hindi mo nalang ipakulong si Alrich at ang babae nito? Hindi ko sila maipapakulong kung wala akong ebidensya tama. I have to gather evidences to fight them. Makikipaglaro muna ako sa kanila. Saka ko sila ilalaglag. You really know how to play along, huh? You taught me well. Sabi mo sa akin na kung wala ka sa tabi ko, kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Sinabi mo rin sa akin na hindi ko kailangang maging mahina kahit na nag-iisa ako. Sa mga ganong pagkakataon, mas kailangan kong maging malakas dahil wala akong katulong. Malungkot na lang na napangiti si Freya. College pa lang ay gustong-gusto niya na si Alrich, pero kahit na minsan ay hindi siya nito tiningnan. Hanggang sa maging profesional na sila, hindi pa rin nawawalang pagtingin niya para dito. Kaya nang i-anunsyo ang arranged marriage nila, wala siyang kasing saya. Pakiramdam ni Freya ay siya na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Pero nagkamali pala siya. Dahil ang tunay nga mapaglaro ang tadhana at mukhang siya ang natipuhan nitong paglaruan ngayon. Make sure na hindi ka mapapahamak sa ginagawa mong yan. Kung sakali mo na malagay ka sa alanganing sitwasyon, tawagan mo lang ako at darating ako. Sinaktan ka ng lalaking yun. Isang beses pa at hindi na ako makakapagpigil pa. I'm really sorry. For what? Dahil hindi ako nakinig sa'yo nung sinabi mong hindi magandang pakiramdam mo kay Alrich. Nung una pala nakinig na sana ako, hindi na sana hahantong sa ganito ang lahat. Sinabi ko lang yun pero mas mahalaga pa rin sa akin ang kaligayahan mo. Kaya rin ako umalis sa bahay dahil alam kong madalas may gulo kung nandun lang ako. Para sa'yo gagawin ko ang lahat. Napangiti nilang si Freya. Simula nang pumanaw ang kanilang ama, eto na ang nagpakama sa kanya. Kahit na nagkaroon sila ng stepfather, sa kanyang kuya pa rin siya lumalapit sa tuwing may kailangan siya. At kung wala ang kuya niya, baka matagal na siyang sumuko sa buhay. Kamusta naman ang check-up mo? Anong sabi ni Kuya Flavio? Wala pa rin pagbabago. Sinasuggest niya na magpa-opera ako dahil yun lang daw ang nakikita niyang paraan para makita ulit ako. Kung gugustuhin mo, susuportahan kita. Kahit na ano. Basta sa ikabubuti mo ay tutulungan kita. Pag-iisipan ko pa muna. Hindi pa ako sigurado sa magiging desisyon. Natigilan si Freya nang makarinig ng ingay sa labas ng kanilang kwarto. May kasama ka ba? Wala. Baka hangin lang yun. Let me check. Umalis muna si Alrich sa tabi niya para tingnan kung ano ang ingay na yun. Sumunod naman si Freya para silipin ang kaganapan sa labas ng kanilang kwarto. What are you doing here? Tinitingnan kung buhay pa ba si Freya. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Tsaka baka mamaya magbago ng isip mo at mas gustuhin mo ng bulag na yan. Pwede bang wag kang mag-isip ng ganyan? Dumadagdag ka pa sa stress ko eh. Ha? So stress na pala ako sa'yo ngayon. Ha? Grabe. That's not what I mean. Hindi ka nga si Freya. Bulag lang siya kaya malaman at malaman niyang andito ka. Use your brain, Yasi. Bakit ba apektado ka? Kung hindi tangang babaeng yan, hindi mo siya mauuto. At sigurado ako, magaling ako pagdating sa gantong mga laro. Kitang-kita ng dalawang mga mata ni Freya kung paano halikan ni Yasi si Alrich na para pang pagmamay-ari ng babae ang lalaki. Baka nga pagmamay-ari nga ni Yasi si Alrich
at siyang itsapera sa buhay ng mga ito. Let me think for a while. Makakaisip din ako ng paraan sa mga bagay na to. Sa ngayon, hayaan muna ako alagaan si Freya hanggang sa gumaling siya. Hindi ko alam kung nahahawa ka din ba sa katangahan ng babaeng yon. O likas na rin sa iyong pagiging tanga. Bakit mo pa aalagaan si Freya? Mas maganda na ngayon na natin gawin yung mga plano natin dahil bulag siya. Mas madali para sa atin yun dahil hindi niya tayo makikita. You're wicked. Sa ginagawa mong yun, mapapahamak pa tayo. At bakit? Kapag hindi ka pa kumilos, ako na mismong gagawa. Ako ang gagawa ng paraan kung paano aalis sa buhay natin ng babaeng yun. I'll do it. Aba, dapat lang. Dahil kung hindi, ikaw ang pababagsakin ko. Isang pindot ko lang. Ang lahat ng meron kay mawawala sa'yo. You should think smarter, Ulrich. Made the right decision bago pa ako maubusan ng pasensya. Yasi. I'll sleep here. Mamaya ay lumipat ka sa guest room. Huwag kang tatabi kay Freya. Tumalikod na si Yasi kay Ulrich na ngayon ay napapabuntong hininga na lang. Pinatay na rin ni Freya ang recorder niya bago mulik sa kanilang kama at hintay ng pagbabalik ni Ulrich. May tao ba sa labas, Ulrich? Bakit ang tagal mo? Walang tao sa labas. Inaayos ko lang yung mga nagkalaglagan ng mga libro sa living room. Akala ko naririnig kitang may kausap kanina. Baka guni-guni ko lang ang bagay na yon. Yeah. Shall we sleep? Inaantok na rin ako eh. Yes, let's sleep. Nilapitan siya ng asawa para alalayan siyang makahiga sa kanilang kama. Good night, Freya. Sleep well. Magpahinga ka na rin, Ulrich. Pinilit ni Freya ang maging kalmado sa harap ni Ulrich at magpanggap na walang alam. Kumukulo ang dugo niya. Galit na galit siya sa mga oras na yun dahil harap-harapan mismo siyang pinagpapanuhan ng masama ni na Ulrich. Hindi niya magawang magpatawad ng mga to kahit nasa isip niya lang. Pero pinili niya pa rin ipikit ang mga mata niya at matulog kahit na alam niyang nasa labas lang ng kanilang kwarto ang kabit ng kanyang asawa. Nagising si Freya wala sa kanyang tabi si Ulrich tulad ng kanyang inaasahan. Bumangon si Vire at kinuhang stick para maglakad papunta sa dining area kung saan may naaamoy siyang mabango. Ulrich, nagluto ka na ng breakfast natin? Ang aga mo naman yatang nagising. Pagpasok niya sa dining area, hindi lang si Ulrich ang naabutan niya roon. Kitang-kita niya kung paano umirap si Yasi nang makita siya nito. Freya, gising ka na pala. Bakit hindi mo ako tinawag? Ayos lang. Kaya ko naman ang sarili ko, Ulrich. Look, nakapunta nga ako sa dining area ng ako lang eh. Nagmamadali siyang nilapitan ni Ulrich para alalayan na makaupo sa upuan. Ang aga mong nagising May lakad ka ngayon? Wala naman. Gusto lang kitang ipagluto ng umagahan ngayon. Favorite ko ang niluto mo eh. Napangiti na lang si Freya sa kanyang narinig. Wow, salamat Ulrich. Anything for you, Freya. Pinagsantok na siya ng pagkain ni Ulrich at nang matapos ang lalaki, ay bumalik nito sa upuan nito kanina. Dooy mabilis namang lumapit si Yasi para kumandong kay Ulrich. Do you want me to feed you? No need. I can handle this, thank you. Are you sure? Yes. Oh, wait. Do you smell it? What smell? Parang malansa. Hindi ko maipaliwanag eh. Hindi mo talaga naamoy? Parang peste na kailangang patayin? Ang baho. Huh? Wala naman akong naaamoy. Gustong matawa ni Freya dahil sa naging reaksyon ni Yasi. Mukhang nakuha nitong sinasabi niya. Baka namali lang ko ng amoy. Kala ko may nakapasok sa bahay nating peste eh. I will dispose it later. Really? What a nice idea, Ulrich. Ayoko kasi sa madudumi eh. Lalong-lalo na sa mga makakate. Pasakit sa balat yun. Nakikita ni Freya kung paano mainis ang mukha ni Yasi habang nakaupo ito sa kandungan ni Ulrich. Nagtataasan ng mga kilay nito at umiigting ang panga habang nakatingin sa kanya ang galit na mga mata nito. Okay, I'll clean. Natigilan si Ulrich sa pagsasalita nang bigla na lang itong halikan ni Yasi
Gumapang pa ang mga labi nito sa kanyang panga, kaya naman halos mahirapan na sa pagsasalita ang kanyang asawa. Hahanapin ko lang yung naaamoy mo para maalis ko mamaya. Okay, pero kung nakakaabala yon, saka mo na lang linisin. Baka kusa namang umalis. Yeah, you're right. Napalunok na lang si Freya habang pinapanood na ahasin niya si Aldrich sa mismong harapan niya. Nakikita niyang umiiwas si Aldrich sa babae at pilit na pinapahinto, pero tuloy pa rin ito at walang pakialam sa sinasabi ni Aldrich. Naikuyom na lang niya ang kanyang mga kamay bago uminom ng tubig at kuhanin ang kanyang stick. Parang gusto kong maligo ng malamig na tubig. Babalik na muna ka sa kwarto para maligo. Aalis ka na agad? Konti pa lang nababawas mo sa pagkain mo. You should eat more, Freya. May gamot ka pang iinumin mamaya. Nawala na ako ng gana dahil sa pesty, Aldrich. Mamaya nila kung kakain kapag nakapaglinis ka na. Nangangapa sa kawalan si Freya nang maglakad siya pabalik sa kanilang kwarto. Pagpasok niya tiningnan niya ang video na kuha niya kanina na hindi man lang napansin ng dalawang taong kasama niya kanina. Walang buhay na napang si Freya habang pinapanood ang video. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa harap-harapang pagtataksil ni Aldrich sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ng lalaki. Habang ang mga bagay na hindi niya magawa kay Aldrich ay malayang nagagawa ni Yasi at sa mismong harap niya pa mismo. Just enjoy our game for now. Kapag ako nang taya, kayo naman ang magiging kawawa. Lalo ka na, Aldrich. Dudurugin ko rin ang puso mo tulad ng ginawa mo sa akin. Ilang araw at linggo pang binilang ni Freya. Lahat ng maaaring ebidensya na magagamit niya laban kina Aldrich ay kinuha niya at inipon. Patuloy pa rin sa pagpunta si Yasi sa kanilang penthouse na para bang doon na nakatira ang babae. At kung paano ito umakto sa loob ng kanilang tahanan para ito pa ang legal wife na nagbubuhay rin na ito sa sariling palasyo ni Freya. Sa mga nagdaang araw din, napapansin ni Freya nga para bang mas lalong nagiging maalaga si Aldrich sa kanya. Mas lalo lang nitong pinaparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Kung hindi lang dahil sa mga nalaman niya, siguro paniniwalaan niyang mga to. Pero wala na. Tapos na siya sa paghahabol kay Aldrich. Ngayon ay siya naman ang hahabulin ng lalaki at sisiguraduhin ni Freya ang bagay na iyon. Kamusta na ng pakiramdam mo? Ginagawa mo bang sinasabi ko sa yung therapy at ang regular medicine mo? Oo naman. At salamat kay Aldrich na tinutulungan niya ako, kuya. Hindi ako pinapabayaan ng asawa ko. Ngumiti si Aldrich sa kanya na puno ng pagmamahal ang mga mata at tunay ang saya sa ngiti nito. Basta magpagaling ka kaagad. Kapag nakapag-kondisyon ka na, kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Yes. About that matter. Nakapag-desisyon ka na ba? Naiisip ko na, pero gusto ko munang siguraduhin. Parang ayaw ko pang gumaling dahil parang nagugustuhan ko na kung paano ko alagaan ng mister ko. Nagtawanan silang tatlo dahil sinabi niya, kahit alam nila ng kapatid niya kung ano ang totoo. Kahit na magaling ka na, aalagaan pa rin naman kita. Hanggang sa tumanda tayo, ako mag-aalaga sa'yo. Ngumiti nilang si Freya. Ang masayang pag-uusap nila ay naputol nang may mag-doorbell sa labas ng kanilang bahay. May bisita kayo? Wala naman kaming inaasahang bisita, kuya. Sagot ni Freya, kahit ang totoo, ay may ideya na siya kung sino ang nasa labas ng kanilang bahay. Alam niyang si Yasing nag-doorbell sa labas ng kanilang bahay at nandito na naman ang babae para magrena-renahan sa kanyang teritoryo. Yasi, what are you doing here? Aldrich, I mean, Mr. San Mateo, we have urgent meeting. I'm on my leave. Pero importante ang meeting na to. Reschedule mo na yan. I'm with my brother-in-law. Mas importante sa akin to kaysa sa kahit anong meeting. Napansin ni Free ang pagtingin sa kanila ni Yasi. Mababa ka sa mukha nito ang pagkakairita, pero pinilit pa rin itong umiti sa harap ng kanyang kapatid. Yes, you're right, Mr. San Mateo. Mas mahalaga pa rin talagang pamilya. I'll reschedule it. Kung meron kayong mahalagang pag-uusapan, pag-usapan nyo na.
Hindi na rin ako magtatagal at mauna na ako. Binisita ko lang talagang kapatid ko. Aalis ka na? Kailan ang balik mo, kuya? Sa susunod na day off ko. Magpagaling ka, Fria. Kailangan mong maging malakas kapag nakapag-desisyon ka ng magpa-opera. Yes. Salamat sa pagbisita mo, kuya. No worries. Ihatid na lang kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Inalalayan siya ng kanyang kapatid na makatayo. Dinala siya nito sa kwarto at nang masigurado nilang sila lang nandoon, saka sila nag-usap ng dalawa. Pakinggan mo pag-uusapan nila. Kung may magiging problema, tawagan mo ako agad. Sigurado ako na may hindi magandang binabalak si Yasi. You should be more careful. Hindi natin masasabi ang sunod nilang gagawin. Yes. Sige na, umalis ka na, kuya. Tatawagan na lang kita mamaya. Nang makapagpaalam ng lalaki sa kanya, nagpanggap namang natutulog si Fria, kaya nang silipin siya ni Ulrich, inakala ng kanyang asawang natutulog talaga siya. Unti-unting lumiliit ang tsansa natin matapos ang babaeng yan. Kailangan na nating kumilos, Ulrich. Kailangan na nating madali ang lahat. Dahil kung hindi, tayong matatapos. Ayoko na. Ano? Itigil na natin to, Yasi. Hindi ko kaya. Anong sinasabi mo, Ulrich? Nababaliw ka na ba? Nandito na tayo. Konting hakbang na lang ay magtatagumpay na tayo. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang magkaroon ng magandang buhay at muling umangat ang kumpanya mo. Ito na yun. Kapag nawala si Fria, magiging maayos na ulit ang lahat. Ayoko nang gawin. Dahil mahal ko na si Fria. Pareha-pareho silang natigilan dahil sa sinabi ni Ulrich. Hindi alam ni Fria kung maniniwala ba siya o isa rin yun sa mga palabas si Ulrich para mapaniwala siya. Anong sabi mo? Mahal ko si Fria. Napagtanto ko ang bagay na yun nung pinagtangkaan mo siya. Natakot ako na baka mawala sa akin si Fria, Yasi. I love her. And I want to stop here. Wala na akong pakalam sa kumpanya ko. Kung mawawala to sa akin, ayos na. Basta hindi si Fria ang mawala sa akin. Nanghihinang napasandalang sa pader si Fria dahil sa kanyang naririnig. Naguguluhan na siya. Hindi niya na alam ang dapat na isipin. Ang puso niya nagwawala, pero ang isip niya ay sinasabi na dapat ay maging kalmado lang siya at hindi dapat magpadala sa kanyang mga naririnig. Nakarinig ng malakas sa sampal si Fria. You're insane, Ulrich. You really are. You told me na ako lang ang mahal mo. Sinabi mo sa akin na akong gusto mo makasama sa habang buhay. Kaya ano tong ginagawa mo to, ha, Ulrich? Why are you telling me that you're in love with Fria? Alam mo kung gaano ko kaayong babaeng yan. Kaya bakit? Bakit siya pa, Ulrich? I'm sorry, Yasi. I never loved you. Nagstay lang naman ako sa tabi mo. Dahil sa takot na masirang pangalan ko. Dahil sa pambablackmail mo. Pero ngayon na nakita ko ng rason ko para mabuhay. Hindi na ako natatakot na harapin ang magiging hamon sa buhay. I can't believe you. You're a liar, Ulrich. Sinungaling ka. I trusted you so much. I trust your words. So how dare you hurt me like this? Yasi. No. You're mine, Ulrich. Isasama kita. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa nun para sa atin. Ako ang magbabago ng buhay nating dalawa. At hindi ako papayag na may makukuhang iba sa'yo. Nahigit ni Fria ang kanyang hininga nang marinig niya ang pagkalabog ng pinto ng kanilang bahay. Doon niya lang napagtanto na pinipigilan na pala niya ang kanyang paghinga. Hindi niya rin namalayan ang pagdalo ng luha sa kanyang mga mata habang pinapakinggang mag-usap sina Ulrich. Naguguluhan na siya. Hindi niya na masabi kung ano bang totoo at hindi. Hindi niya na alam kung saan maniniwala. Napapatanong siya kung bakit siya pang nalagay sa gantong sitwasyon. Kung bakit siya pang pinahihirapan ng ganon. May nagawa ba siyang mali para parusahan siya? Nagmamahal lang naman siya. Pero kaakibat ng pagmamahal na yon ay sakit na hindi masabi kung magagawa niya bang malagpasan. May meeting na akong pupuntahan. Babalik din ako agad. Okay. Mag-iingat ka, ha? Yes, you too. Sigurado ka bang ayos ka lang dito? Pwede ka namang sumama sa akin, Fria. No,
I'm good, Aldrich. Mas mabuti nang makapag-focus ka sa trabaho mo. Magiging ayos din naman ako dito sa bahay eh. Okay. Uuwi agad ako kapag natapos ng meeting namin. Yumuko si Aldrich para gawaran ng halik ang kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Freya na may kakaiba sa mga halik ni Aldrich. Parang totoo. May pagmamahal at gusto yun ni Aldrich. Ngumiti na lang si Freya at hindi na nagsalita hanggang sa makaalis na ang kanyang asawa. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin siya. Nagdadalang isip na siya sa mga plano niyang gawin matapos malaman ang totoo. Hindi niya magawang makapagdesisyon nang siya lang, kaya naman binalak niyang tawagan ng kanyang kapatid, pero natigilan siya nang may marinig siyang ingay na nanggaling sa labas. Aldrich, may nakalimutan ka ba? Tanong niya sa pag-aakala ang asawa yun, pero wala siyang nakuhang sagot mula sa kausap. Bigla nilang kinutuban ng hindi maganda si Freya. Aldrich, ikaw ba yan? Tumayo si Freya at marahang sumilip mula sa kanilang kwarto. Nagulangtang siya nang makita niyang may makapal na usok na sa kanyang harapan habang mabilis na nilamon ng malaking apoy ang kanilang penthouse. What's happening? Bago pa siya magpanik, mabilis kinuha ni Freya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang kapatid. Hello? Nasusunog yung penthouse namin. What? Nasusunog ang penthouse namin at andito ako sa loob. Damn. Find a fire extinguisher to stop the fire. I'm on my way. Nagmamadaling pumunta si Freya sa storage room kung saan nakalagay ang fire extinguisher. Sinubukan niyang apolahin ng apoy at mabuti lang hindi pa ganun kalaking apoy at kokonti pa lang nasusunog sa sala nila. Hinihingal siya habang nakatingin sa kalat na nasa kanyang harapan. Alam niya, may ideya siya sa nangyayari ngayon at malakas ang kutob niya na ito na ang plano ni Yasi. Ang pagdadalong isip niya ay parang kandilang natunaw. Natabunan yun ng galit at pagkamuhi. Naglalagablab ang kanyang galit kay Aldrich dahil muntik na naman siya nitong mapaniwala sa pagpapanggap nito. Nakarinig ng ingay si Freya mula sa kanilang pinto. Magkasalubong kanyang mga kilay na nilingon ng lalaki na kakapasok lang mula roon. Nangunot ang kanyang noo nang makita niyang may dala itong malalaking black bag. I'm not the enemy, Freya. Inilapag ni Flavio ang black bag na dala niya bago tumingin sa kanya. Are you okay? Ano yan? That was you. Pagkatapos ng araw na to, you're dead, Freya. Patay ka na. Napatingin siya sa kanyang kapatid. Nakukuha ni Freya ang gusto nitong iparating at hindi magawang pakalmahin ang kanyang sarili sa mga oras na yon. Nilagay nila ni Flavio ang katawan na magsisilbing siya habang nasusunog ang kanilang penthouse. Pagkatapos noon ay muli nilang siniliban ang penthouse bago sila lumabas ni Flavio at ipaalam kay Aldrich ang tungkol sa nangyaring sunog. Pauwi na si Aldrich. Mas maganda kung magtago ka. Here, wear this para hindi ka niya makilala. Sinuotan siya ng lalaki ng jacket at pinagtago sa isang tabi habang hinihintay nilang pagdating ni Aldrich. Mula sa malayo, natatanong ni Freya ang isang kotse ang halos sumipad na nasa bilis ng takbo. Pinanood niya ang mga susunod na mangyayari at ilang saglit pa, humahangos na bumaba ng sasakyan si Aldrich at halos sumuong sa loob ng susunog nilang penthouse. Freya! Freya! Masyado ng malaking apoy, Aldrich. Hintayin na lang natin ang mga bumbero. No, she's inside our penthouse. Nasa loob ang asawa ko. Freya! Mapapahama ka lang, Aldrich. Wala akong pakialam. I have to save my wife. Kailangan ko siyang iligtas, kuya. Gusto ko rin siyang iligtas, Aldrich. Pero masyado ng malaking apoy. Mamamatay tayong dalawa kung papasok tayo riyan. No. Freya, nasa loob niyan si Freya, kuya. Nasa loob yung babaeng mahal ko. Mula sa kinatatayuan ni Freya, kitang-kita niya kung paano magwala si Aldrich at magpumiglas sa mga pumupigil dito na pumasok sa nasusunog na penthouse. Kitang-kita na rin kung paano humagulhol ang lalaki habang nakikiusap na papasukin siya sa loob ng bahay. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib si Freya habang pinapanood si Aldrich. Bitawan niyo ako. Kailangan kong iligtas si Freya. Nandun sa loob yung asawa ko.
Yung asawa ko, higtas yung asawa ko. Bear yourself, Aldrich. Tatagan mong loob mo. Naiintindihan mo ba ako? Kapatid kong nasa loob niya. Kapatid ko na nakasama ko sa buong buhay ko. Pero wala akong magawa. Hindi ko magawang iligtas yung kapatid ko. Napaluhod na lang din ang kapatid niya habang umiiyak at nakatingin sa penthouse nila na unti-unti nang inuubos ng apoy. No, Fria. Nagsisimula pala akong bumawi sa'yo. Bakit? Bakit ganun pa ako iniwan kung kailan mahal na kita? Sabi nila, hindi natin maaaring takpan ng isang kasalanan ng isa pang kasalanan upang masabi natin na patas lang ang nangyari. Dahil kahit na kailan, hindi magiging tama ang bagay na yon. Dahil parang wala na rin tayong pinagkaiba sa mga taong gumawa ng kasalanan sa atin. Pero paano na lang kung sobra ng ating natanggap at hindi na kulang ang salitang patawad upang maibsan ang bigat at sakit sa dibdib ng ating dinadala? Magagawa mo pa rin ba nga maging mabait kahit na ang kaharap mo ay ang pinakamasamang tao sa mundo? They're here. Our friends, relatives, and other people na nagmamahal sa'yo. Talagang naniniwala sila na mamamatay ako ng ganun-ganun lang? Hindi mo sila masisisi, Freya. Masyadong totoong naging palabas mo. Hindi na rin ako magugulat kapag nagtakbuhan sila kapag lumitaw ka na. Sisiguraduhin kong hindi mangyayari ang bagay na yon. Gagawin kong maganda at ingranding entrada ko kapag nagbalik na ako. Tulukan mo ng kaguluhang to, Freya. Ipakita mo sa kanila kung sino hindi dapat magain at ituring na kalaban. Yes, I will. Tiningnan ni Freya ang sariling refleksyon sa salamin. Hindi na siya makapaghintay na ibunyag ang lahat ng kasama ni Aldrich at ang kabit nito. Hindi na siya magagawang paniwalaan ng lalaki sa mga luhang binubuhos nito para sa kanya. Dahil alam niyang nagsasaya na ito kasama si Yasi. Dahil sa wakas, mapupunta na rito ang lahat ng properties niya. Planado na ang lahat. Naiayos niya ng mga ebidensya na nakalap niya laban kina Aldrich. Konting oras na lang ang hinihintay niya ay magiging malayo na ulit siya mula sa mapang-abuso na buhay na napasukan niya. Sa araw mismo ng libing niya ay magbabalik siya para pagbayarin ng mga taong nanakit sa kanya. Sa lahat ng katrabaho, kaibigan, at kapamilya namin ni Freya, gusto ko lang iparating ang pasasalamat ko sa pagluluksa kasama ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kung paano ulit magsisimula pagkatapos ng manangyari. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang makabangon muli. Dahil parang na rin namatay ang kalahati ko nang mawalang asawa ko. Umikot sa kawalan ng mga mata ni Freya habang pinakikinggan si Aldrich na nagdrama sa palabas sa libing niya. Kung sakali man na nakikita ni Freya ang mga nangyayari ngayon, gusto ko sanang huminang tawad sa kanya. Dahil hindi ko man lang naiparamdam na kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano siya kaimportante sa akin. Kung paanong hindi ko magagawang mabuhay nang wala siya sa buhay ko. Liar. Ang mga plano na gusto kong gawin kasama siya. Ang pamilyang pangarap ko kasama siya. At ang mga bagay na gustong makuha kasama siya. Sinungaling ka. Pero kahit na wala siya, mananatiling buhay ang pagmamahal ko para sa kanya. Tama na. Napahagat sa kanyang pang-ibabang labi si Freya bago tingnan ng kapatid niyang nakatingin din sa pinagtataguan niya. Tumango siya rito para bigyan ng go signal na simulan ng palabas. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Freya ang pagbabago ng laman ng slideshow na pinapalabas kanina. Mula sa masaya nilang alaala, napalitan yon ng mga video record ni Aldrich at Yasi kung saan pinagpapanuhan ng mga to ang gagawing pagpatay sa kanya. Pinakita rin dito ang mga pagtataksilang dalawa kahit nasa harapan lang niyang mga ito. Guess who's back? Ngumisi si Freya bago maglakad papunta sa kumpulan ng mga tao na ngayon nagbubulungan na. Oh, ano yan? Saan galing ang mga yan? Itigil niyo yan! Walang katotohanan ng mga yan! Oh, bakit naman? Nagsisimula pa lang tayo, ipapatigil mo na agad? Sayang naman yung efforts ko. Gulat ang mga taong napatingin sa kanya na sa biglaang pagsulpot niya. Kita niya ang gulat at takot sa mukha ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Oh,
Nagulat ko ba kayo? Shall I say that I'm back? No, this is not happening. Nakangiting tumingin si Freya kay Ulrich. Nagulat na gulat habang nakatingin sa kanya. Oh, my beloved husband. Did I scare you that much? Freya? Oh, I mean, you're dead. You're blind. No, I can't understand. Ano nangyari, Freya? Kung buhay ka, sinong pinagluksaan namin? Ang bangungot niyo. Marahang pumalakpak si Freya habang naglalakad, papunta sa harap ng mga tao na mukhang nagulat din sa biglaang pagkabuhay niya. The show is done, and it's time to introduce the people who became part of this show. First of all, I want to thank myself for making this show. Salamat sa akin dahil naibunyag ko ang kahayupan ng asawa ko at ng kanyang sekretarya. Salamat din sa sarili ko na nagawa kong maging matatag hanggang sa umabot ako sa pagkakataong to. Tiningnan niya si Ulrich na hindi alam ang magiging reaksyon. Honeymoon natin. Dapat na maging memorable ang araw na yon. And congratulations! You didn't disappoint me. But you almost killed me. Nung unang masangkot ako sa aksidente, sina Ulrich San Mateo at Yasi Marasigan ang nasa likod ng pangyayaring yun. At muntik na silang magtagumpay sa planong pagpatay sa akin. Hindi ko alam kung anong kakapalan ng mukhang meron ng dalawang to para mag-usap sa mismong harap ko habang natutulog ako sa aspetal. But it helped me. Doon ko nalaman ang plano nilang masama laban sa akin. Kaya naman bilang pabuya, sumali ako sa laro nila and nagpanggap na bulag. You witch! Kung may salot sa ating dalawa, ikaw yun, Yasi. Alam na alam mo sa sarili mo yan. Tanga ka dahil masyado kang ambisyosa. Wala namang masama kung maging ambisyosa ka. Pero siguraduhin mo lang na wala kang matatapakang ibang tao. At ang pagiging ambisyosa ay yung may gustong marating sa buhay. Hindi yung may gustong bagay sa buhay ng iba. Freya, listen to me please. Isa ka pa. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa'yo na gawin ng bagay nito. Hindi ko alam kung kailan ka nagsimulang magbago. College pa lang tayo, alam mo lang nararamdaman ko sa'yo. Okay pa yung hindi mo ako pinapansin Tetahimik at alam kong ligtas ang buhay ko. Hindi ko alam na sa maamo mong mukha, may kademonyohan ka palang tinatago. Pero ayos lang. Masaya din palang makapaglaro sa inyo. Pero wala na ba kayong maisip na ibang paraan para patayin ako? Sunugin ang penthouse kasama ako. Katangahan nila ang bagay na yun, Ulrich. Sana'y ginamit mo ang hinahangaan kong katalinuhan mo. Ginamit mo sana yung utak mo at hindi lang puro kagapuhan. Freya, I'm sorry. Let me explain please. I can explain myself free. Hindi na kailangan dahil naiintindihan ko na. Alam ko naman na wala kang nararamdaman sa akin At napilitan ka lang pakasalan ako dahil may kailangan ka sa akin. Kailangan mo ako para umangat ka. No. Mahal kita, Freya. Mahal na mahal kita, maniwala ka sa akin. Sa'yo nila ang selfish mong pagmamahal. Isama mo yung ipokrita mong kabit. Utu-utu ka kasi kaya ka niloloko. Ilang buhay bang meron ka? May lahi ka bang pusa at ang hirap mong burahin sa mundo? At tanga ka dahil hindi mo iniwasan ang palad ko. Ha? Natigilan si Yasi nang malakas itong sampalin ni Freya. Nahulog ito sa hukay na bababaan sana ng props ng kabaong ni Freya. Kung ilibing kaya kita ng buhay, makakapagtapang ka pa rin kaya? Nakangising tanong ni Freya habang nakatingin kay Yasi na nasa baba ng hukay. No! Don't! Please, Freya! Don't do this to me! Okay, I'm sorry. Yes, I'm wrong. Pero wag mo naman gawin sa akin to. Gusto ko lang magkaroon ng mga meron ka. Gusto ko lang maranasan ang buhay na meron ka. Kaya ako rin kinuntsaba si Alice dahil alam ko na gustong-gusto mo siya. Siya lang yung meron ako na wala ka, Freya. Siya lang yung sa palagay ko na makakatulong sa akin. And congrats! Dahil muntik nang gumana ang mga plano mo. Napupuno ng galit ang puso ni Freya habang nakatingin kay Yasi na halos magmakaawa ng ihahon mula sa hukay.
At ano ba sa palagay mong meron ako ngayon? Sa palagay mo ba hindi ko pinaghirapan ng mga yun? Tingin mo ba hindi ako umiyak? Nagbuhos ng oras at pagod at hindi ako pinagpawisan para makuha at marating kung ano man ang meron ako ngayon? Yun ang malaking kamalian mo, Yasi. Hindi madaling kuhanin ang bagay na pinaghirapan ng isang tao. Tandaan mo ang bagay na yan. Yes, you're right. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin magagawang kuhanin siya ang lahat. At sa huli, ikaw pa rin ang panalo dahil nakuha mo si Aldrich sa akin. Nagawa mo pa rin kuhanin ang nag-iisang bagay na akala ko'y akin na. Tiningnan ni Freya ang babae. Mukhang suko na ito. Mukhang hindi nito lalaban pa sa kanya dahil sa mga huli nitong sinabi. At dumating ang mga pulis na may warrant of arrest para kina Aldrich at Yasi. Dahil sa matibay na ebidensyang hawak niya, nagawa niyang kasuhan ng dalawa. Magdasal ka na dahil hindi na muling mag-cross sa mga landas natin, Aldrich. At sa oras na mangyaring bagay na yun, hindi na kita sasantuhin. Sisiguraduhin kong ibabao na kita sa kinatatayuan mo. Napayuko na lang si Aldrich dahil sa sobrang kahihiyan. Kitang-kita ng mata kung paano siya arestuhin at pusasan ng mga pulis dahil sa kasalanang kanyang ginawa. Hindi ko gagawin ng bagay na yan. Hihilingin ko na sana magkita pa tayo para mapagbayaran ko kasalanang ginawa ko kay Freya. Alam ko na hindi sapat na makulong. Dahil ilang beses na napahamak ang kanyang buhay nang dahil sa aming dala ni Yasi. Kahit na ako ay hindi ko magagawang patawarin ang sarili ko. Mahal kita. At alam mo ang bagay na yan, Aldrich. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko na kayang tanggapin ang pagmamahal mong yan. Masyado nang huli ang lahat para umpisa ng buhay na pinangarap natin. Huli ng lahat para sa pagmamahal mo na yan. Dahil hindi na kita mahal. Napatingin si Aldrich sa kanya. Nakita ni Freya kung paanong kumislap ang kalungkutan sa mga mata nito bago manggili ng luha si lalaki. Pero imbis na hikbi, isang matamis ang ngiti ang kumawala sa mga labi nito. I'm glad that you're okay, Freya. Ngayon, mapapanatag na ako na ayos ka lang. Na hindi ka na mapapahamak. Sobrang saya ko na makita kang muli, Freya. Akala ko hindi na ulit kita makikita. Hindi na nakasagot pa si Freya nang isama na ng mga pulis si Aldrich papunta sa presinto. Napakagat na lang siya sa kanyang labi dahil mabigat sa kanyang dibdib na panooring ilayo si Aldrich habang nakaposes ang mga kamay. Masakit para sa kanya na panoorin ng lalaking pinakamamahal niya ay kailangang pagbayaran ang kasalanang ginawa nito sa kanya. Hindi masamang maging ambisyosa, lalo na kung magandang hinahangad mo sa buhay. Ito yung wala kang matatapakang ibang tao at wala kang buhay na magugulo. Hindi mo rin kailangang manapak ng ibang tao para umangat ka lang. Lumaban ka ng patas at ibibigay sa iyong nais mong matanggap. Blackmailing, scandal, and death threat. Yan ang mga natatanggap ni Aldrich mula kay Yasi. Kaya naging sunod-sunuran siya sa babae. May depression din si Aldrich kaya hindi magandang kalagayan niya. Hindi siya makapagdesisyon ng maayos. Minsan sumangasangayon siya kay Yasi, pero mas lamang takot niya sa mga plano ng babae. Tiningnan ni Freya isa-isa sa mga papeles na nilapag ng kanyang kapatid sa harap. Pinapaimbestigan niya sina Aldrich at si Yasi dahil naniniwala siya na may dapat siyang malaman at mukhang ito na ang bagay na yon. Si Yasi rin ang pumasok sa penthouse at nagsunog nun, kaya madaragdagan ang kaso niya. Si Aldrich naman, wala na siyang ibang binigay na statement bukod sa mga nalaman ko niyan. Salamat kuya. At least ngayon, mapapanatag ng kalooban ko. Wala yon. Para sa ikabubuti mo, walang problema sa akin. Oo nga pala, bakit hindi mo pa inaayos yung annulment papers ng dalawa ni Aldrich? Natigilan si Freya nang dahil sa naging tanong ng kanyang kapatid. Hindi pa kasi niya inaasikaso ang bagay na yon dahil wala siyang balak na ayusin yon, lalo na sa mga nalaman niya ngayon. Kaya alam mo balak na simulang ayusin yun, ha? Naging malikot ang kanyang mga mata upang makaiwas sa nanuyang mga tingin ng kanyang kapatid. O baka naman mali ang tanong ko. May bala ka bang ayusin ang annulment papers ninyo? Oo naman, pero hindi pa ngayon. Masyado ba akong busy? Kailangan ko munang paniwalaan ng mga business partner natin.
Natotoo talaga ako't hindi ako multo. Palusot niya at naiiling na lang ang kausap ng lalaki dahil sa baluktot niyang paliwanag. Naglakad dito palapit sa kanya para ipatong ang kamay sa ulo niya at guluhin ang kanyang buhok. Kung anong maging desisyon mo, aalalayan kita. Lumabas ng totoo. Kung gugustuhin mong makipag-usap kay Aldrich, hindi kita pipigilan. Pero gumawa ka ng matinong pagdedesisyon. Siguraduhin mo na hindi ka na malalagay sa kapahamakan. Baka mamaya, itapon ka na sa Bermuda Triangle. Kuya! Biro lang. Una na ako. Pero sana'y unahin mo ang alam mong kailangan. At sundin mo ang sa tingin mo tama. Huwag mong limitan ang sarili mo. Lalo na ang puso mo. Follow your heart once, Frey. Kuya always here to support and protect you. Nakangiti na lang si Freya dahil kahit na matanda na silang dalawa, hindi pa rin siya pinapabayaan ng kanyang kuya. Ramdam na ramdam pa rin ito ang pagmamahal nito sa kanya. Ilang buwan na rin, simula nang maikulong sina Aldrich. Nagsisimula na rin siyang makabangon ulit at humakbang paabante. Naging mahirap para sa kanyang mga nangyaring dagok sa kanyang buhay. Pero nangako si Freya na magpapatuloy siya at mas lalo niya pang pag-iigihan dahil hihintayin ko ang pagbabalik mo, Aldrich. May mga pagkakataon talaga na hindi natin alam kung para sa atin bang isang bagay o hindi. Meron din namang nakikita na natin sa harap natin pero mas pinili pa rin nating iwasan at baliwalain at kung nakuha na ng iba, saka natin nakita ang halaga nito. Kaya naman, palagi nating subukan ng mga bagay na nagbibigay takot sa atin dahil masasabi nating nagkaroon ng kaibahan sa atin kapag nagagawa na natin ng mga bagay na dati ay takot tayong gawin. Tulad na lang ni Freya. Takot siyang bumoses tungkol sa kanyang sarili, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita at ipagtanggol ang sarili sa unang pagkakataon. At ang nakuha niyang wakas ay isang maliwanag at makatarungang kinabukasan. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!